Sa video na ito, ilalantad ko ang 4 na pagkain kinakain sa gabi na mukhang ligtas, masarap, at pampalubag-loob. Pero tahimik na sumisira sa iyong mga bato habang ikaw ay natutulog. Linawin ko ito. Hindi ito pananakot. Ito ay medikal na realidad na karamihan ay nalalaman na lang kapag huli na. Kapag nababanggit na ang dialysis. Kapag mataas na ang creatinine. Kapag ang pamamaga, matinding pagod, at walang tulog na gabi ay naging normal na bahagi ng buhay. Kung ikaw ay 50, 60 pataas. Kung nagigising ka sa gabi para lang umihi. Kung namamaga ang iyong mga binti pagsapit ng gabi. Kung biglang tumataas ang iyong blood pressure sa gabi. O kung nasabihan ka na ng doktor na medyo may problema ang kidney numbers mo. Ang video na ito ay para mismo sa'yo. At makinig kang mabuti. Huwag kang aalis. Dahil ang huling pagkain na ilalantad namin sa video na ito. Ang pinakamapanganib na sumisira sa kidney sa gabi. At ito ay isang bagay na pinaniniwalaan ng marami na healthy bago matulog. Ngayon pa lang, bago tayo magpatuloy. Magkomento ka sa ibaba at sabihin kung saan ka nanonood. Lungsod o bansa, sabihin mo lang. Binabasa namin ang bawat komento. Kung sang-ayon ka na ang pagprotekta sa kidney ay pagprotekta sa buhay. Maglagay ng waya sa comment section ngayon din. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe na sa gintong sustansya. I-on ang notification bell. At dahan-dahang itap ang thumbs up. Dahil ang channel na ito ay umiiral para balaan ka bago maging permanente ang pinsala. Ngayon, ito ang katotohanang hindi sinasabi ng karamihan. Ang kidney ay hindi nasisira ng maingay. Tahimik itong bumibigay. Walang sakit sa simula. Walang dramatikong babala. Mga maliliit na senyales lang na binabaliwala ng marami. Bahagyang pamamaga. Pag-ihi sa gabi. Pagod na hindi nawawala. Tuyong balat. Hirap sa pagtulog. Ayon sa mga kidney specialist at eksperto tulad nina Ear Jason Fung at Ear Andrew Weil. Ang kinakain mo sa gabi ang naglalagay ng pinakamalaking stress sa iyong mga bato. Dahil natural na bumabagal ang kidney filtration habang natutulog ka. Ibig sabihin, isang maling pagkain sa gabi na inuulit gabi-gabi ay maaaring dahan-dahang magpeklat sa iyong kidney nang hindi mo namamalayan. Kung nasabi mo na ang mga linyang ito, maliit lang namang snack bago matulog. O, kumakain lang ako nito para makatulog. Maaaring baguhin ng video na ito ang paraan ng pagkain mo simula ngayong gabi. Maging tapat ka sa sarili mo. Nakakain ka na ba sa gabi at nagising kinabukasan na mabigat ang pakiramdam, namamaga, o uhaw? Kung maglagay ng waya sa comments. Manatili hanggang dulo. Dahil pagkatapos naming ilantad ang 4 na mapanganib na pagkaing panggabi. Ipapakita ko rin kung bakit pinaka-nahihirapan ang kidney sa gabi. Ang mga babalang senyales na stressed na ang iyong kidney. At kung ano ang dapat kainin kung kailangan mo talagang kumain bago matulog. Hindi lang ito impormasyon. Isa itong babala. Huwag skip. Huwag manghula. Nakikinig ang iyong mga bato sa bawat desisyong ginagawa mo ngayong gabi. Ngayon, magsimula tayo. Hindi pare-pareho ang lakas ng iyong kidney buong araw. Sa araw, ang iyong mga bato ay gumagana ng may mas mataas na blood flow, mas malakas na filtration pressure, mas balancing hormones. Pero sa gabi, nagbabago ang lahat. Ayon sa mga kidney specialist at metabolic experts tulad ni Ear Jason Fung, ang katawan ay pumapasok sa repair at conserve mode kapag natutulog ka. Ibig sabihin, natural na bumababa ang blood pressure. Bumabagal ang kidney filtration. Mas concentrated ang ihi. Mas matagal na nanatili ang toxins sa dugo. Normal itong biology. Pero ito ang panganib na hindi iniisip ng karamihan. Kapag mali ang pagkain mo sa gabi, hindi na kayang ipagtanggol ng kidney ang sarili nito.
Kung ngayon mo lang ito narinig, maglagay ng maya sa comments ngayon din. Pinipilit ng pagkain es gabi ni kidney and mag-overdrive. Sa gabi, inaasahan ng kidney ang pahinga. Pero kapag kumain ka ng mabigat, maalat, matamis, o sobrang protina bago matulog, pinipilit mo silang gumana laban sa natural nilang ritmo. Ipinaliwanag ni Air Andrew Weil na ang late night eating ay nagpapataas ng metabolic stress. Sumisira sa circadian rhythm. Nag-o-overload sa mga organ na responsable sa detoxification. Hindi nagrereklamo ang kidney. Nag-a-adjust lang ito. Tahimik na nahihirapan. Gabi-gabi. Kung nakakain ka na sa gabi at nakaramdam ng uhaw sa gabi, hindi mapakaling pagtulog, mabigat ang pakiramdam sa umaga, nahihirapan na ang iyong kidney, maging tapat. Maglagay ng maya kung pamilyar ito sa'yo. Bakit ay nagigising para umihi gabi? Pag-usapan natin ang isang bagay na nararanasan ng maraming senior pero bihirang banggitin. Ang paggising ng 2, 3, o 4 na beses sa gabi para umihi. Ay hindi lang dahil matanda na. Madalas itong senyales ng sobrang sodium, imbalance sa asukal, stress sa kidney filtration. Sa gabi, sinusubukan ng kidney na i-concentrate ang ihi para mabawasan ang fluid loss. Pero kapag makapalang dugo dahil sa asin, asukal, o dumi, napipilitan ang kidney na maglabas ng mas maraming likido. Resulta nito, madalas na pag-ihi, putol-putol na tulog, pagod sa umaga. Kung nagigising ka sa gabi para umihi ng higit sa 1 beses, maglagay ng laya sa comments. Hindi ka nag-iisa. Pinipinsala ng nighttime inflammation yan ni kidney. May isang bagay na bihirang sabihin sa'yo. Tumataas ang inflammation sa gabi kapag nahihirapan ang digestion. Ayon sa mga pag-aaral na binanggit ni Ed Michael Greger, ang late-night meals ay nagpapataas ng oxidative stress, inflammatory markers, iritasyon sa kidney tissue. Unti-unting sinisira ng inflammation ang maliliit na filter ng kidney na tinatawag na nephrons. Kapag nasira ang nephrons, hindi na sila tumutubo muli. Iyan ang dahilan kung bakit madalas permanente ang kidney damage. Kung sang-ayon ka na seryoso ito, maglagay ng mais ngayon. Bakit tahimik ni kidney damage? May milyon-milyong filter ang iyong kidney. Maaari silang mawalan ng hanggang 50% ng function bago mo maramdaman na may mali. Iyan ang dahilan kung bakit nagugulat ang marami kapag sinabi ng doktor, bumababa na ang kidney function mo. Hindi ito nangyari sa isang gabi. Nangyari ito gabi-gabi. Dahil sa maling pagkain sa gabi. Kung napapaisip ka nito tungkol sa iyong late-night habits, maglagay ng maya sa ibaba. Ikibanhe dahilan kung bakit mahalaga ni video NAEK. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan bago ang pagsisisi. Ayon sa mga nephrology experts, mas mabilis pinapabilis ng pagkain sa gabi ang kidney decline kaysa sa pagkain sa araw. Kapag pinrotektahan mo ang kidney mo sa gabi, pinoprotektahan mo ang iyong tulog, iyong lakas, iyong kalayaan. Kung sang-ayon ka na karapat-dapat protektahan ang iyong kidney, mag-subscribe na sa Gintong Sustansya ngayon. Itap ang bell. At I like ang video. Dahil ang susunod mong matututunan, ang 4 na pagkaing sumisira sa kidney sa gabi. Maaaring ang pinakamahalagang impormasyong maririnig mo ngayong taon. Ngayon, lumipat na tayo sa unang pagkain. Pag-usapan natin ang unang pagkain sa gabi na tahimik na sumisira sa iyong mga bato, at ito ay sobrang karaniwan. Maraming tao ang kumakain nito halos gabi-gabi nang hindi man lang nag-isip. Mga processed na maalat na merienda. Mga tulad ng chips, crackers, instant noodles, mani na may asin, packaged popcorn, at maging ang ilang tinatawag na light na panggabi na snacks. Maliit lang ang mga pagkain ito.
Mukha silang walang problema. Pero para sa iyong kidney, lalo na sa gabi, mabigat, agresibo, at nakakasira ang epekto nila. Ganito ito nagiging delikado. Ang asin o sodium ang nagkokontrol kung gaano karaming tubig ang kailangang pigilan o ilabas ng iyong kidney. Sa araw, mas kaya ng kidney na hawakan ang sobrang asin dahil mas mataas ang blood flow at mas malakas ang filtration. Pero sa gabi, bumabagal ang trabaho ng kidney. Kapag kumain ka ng maalat bago matulog, mas matagal na nanatili ang sodium sa iyong dugo kaysa dapat. Ayon sa National Kidney Foundation, ang sobrang sodium ay isa sa pinakamabilis na paraan para tumaas ang kidney stress at blood pressure. Sa gabi, mas lumalakas ang epekto nito. Napipilitan ang kidney na humawak ng mas maraming tubig para palabnawin ang asin. Ang sobrang likidong ito ay walang mapuntahan, kaya nanatili ito sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising sa umaga na may namamagang paa, namumulang mata, o masikip na singsing sa daliri. Hindi lang ito tanda ng pagtanda. Ito ay fluid retention na dulot ng sobrang asin sa gabi. Maging tapat ka sa sarili mo sandali. Kung kumakain ka ng maalat na snacks sa gabi, kahit kaunti lang, maglagay ng waya sa comment section ngayon. May mas malala pa. Ang asin sa gabi ay nagpapataas ng blood pressure habang natutulog ka. Maraming tao ang normal ang blood pressure sa araw, pero biglang tumataas sa gabi. Tinatawag ito ng mga doktor na non-dipping blood pressure. At ito ay malakas na kaugnay ng kidney damage at sakit sa puso. Kapag nananatiling mataas ang blood pressure sa gabi, ang maliliit na filter sa kidney na tinatawag na nephrons ay palaging nasa ilalim ng matinding pressure. Sa paglipas ng panahon, nagkakapeklat ang mga ito. Kapag nagkapeklat na, hindi na sila kayang ayusin ng katawan. Tahimik ang pinsalang ito. Walang sakit. Walang agarang babala. Pero naiipon ang pinsala gabi-gabi. Ito rin ang dahilan kung bakit ang maalat na pagkain sa gabi ay nagpapagising sa iyo para umihi. Desperadong sinusubukan ng kidney na ilabas ang sobrang asin at likido. Napuputol ang tulog. Hindi lubusang nagpapahinga ang katawan. Hindi lubusang nakakabawi ang kidney. Kung nagigising ka sa gabi para umihi at kumakain ka ng maalat sa gabi, maglagay ng mayas para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Ngayon, may isang bagay na hindi alam ng karamihan. Ang mga processed snacks ay hindi lang asin ang laman. Mayroon din silang hidden additives tulad ng preservatives, artificial flavor enhancers, at phosphorus compounds. Ang mga ito ay nagdadagdag pa ng bigat sa trabaho ng kidney, lalo na sa matatanda. Nagbabala ang mga kidney experts na ang phosphorus additives ay halos 100% na naaabsorb ng katawan. Hindi tulad ng natural phosphorus mula sa tunay na pagkain. Ang mga additives na ito ay diretsong pumapasok sa dugo at kailangang salain ng kidney. Sa gabi, mabagal at mahina ang filtration na ito. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng kidney inflammation, mineral imbalance, at pagtaas ng creatinine. At ito ang pinakamapanganib na bahagi. Dahil maliit lang ang mga pagkain ito. Araw-araw itong kinakain ng mga tao. Hindi pa minsan-minsan, gabi-gabi. At tandaan mo ito. Ang paulit-ulit na mali ang sumisira sa kidney, hindi isang beses na pagkakamali. Kung sang-ayon ka na seryoso ito, maglagay ng laya sa comments. Ngayon makinig kang mabuti. Hindi ito tungkol sa hindi na kailanman pag-enjoy sa pagkain. Ito ay tungkol sa tamang oras at tamang kaalaman. Ang pagkain ng maalat at processed snacks sa gabi ay isa sa pinakamabilis na paraan para tahimik na pabilisin ang paghina ng kidney, lalo na kapag lampas 50 na. Bago tayo magpatuloy, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. May kinain ka bang maalat kagabi bago matulog? Kung, ay type ang waya sa comment section. At kung may natututuhan ka ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I like ang video. Ang susunod ay mas ikagugulat mo pa.
Dahil ang susunod na pagkain sa gabi ay sumisira sa kidney sa ibang paraan. At pinaniniwalaan ng marami na nakakatulong daw ito sa pagtulog. Magpatuloy tayo. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikalawang pagkain sa gabi na tahimik na nakakasira ng kidney. At ito ay lalo pang mapanganib dahil maraming tao ang kumakapit dito para sa ginhawa bago matulog. Mga matatamis na pagkain at inumin. Tulad ng cake, cookies, ice cream, matamis na tinapay, chocolate, milk tea, matamis na kape, soft drinks, fruit juice, at kahit flavored yogurt. Nakaka-relax ang lasa ng mga ito. Nakakaaliw. Pero sa loob ng iyong katawan, lalo na sa gabi, nagsisimula sila ng chain reaction na naglalagay ng matinding stress sa iyong kidney. Ganito ang nangyayari. Kapag kumain ka ng asukal sa gabi, biglang tumataas ang blood sugar. Kasabay nito, mas mahina ang paggamit ng insulin ng katawan habang natutulog. Ayon sa mga metabolic experts tulad ni Robert Lustig, ang kombinasyong ito ay dahilan kung bakit mas matagal nananatili ang asukal sa dugo. Kapag nananatili ang asukal sa dugo, napipilitan ang kidney na salain ito. Tumataas ang pressure sa maliliit na kidney filters. Sa paglipas ng panahon, nasasira ang mga ito. Isa ito sa mga unang daan patungo sa diabetic kidney disease. Kahit sa mga taong hindi pa opisyal na diabetic. Kung nasabihan ka na dati na ang blood sugar mo ay borderline o medyo mataas, at kumakain ka ng matatamis sa gabi, napakahalaga nito para sa'yo. Kung ikaw ito, maglagay ng Vice ngayon. Hinahatak din ng asukal ang tubig. Ibig sabihin, kapag tumaas ang blood sugar sa gabi, mas maraming likido ang inilalabas ng kidney para palabnawin ito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagigising na uhaw, tuyong bibig, o kailangang umihi sa kalagitnaan ng gabi. Kung nagigising ka sa gabi na uhaw o naiihi matapos kumain ng matamis, maglagay ng mayas para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Pag-usapan natin ang fruit juice. Marami ang naniniwala na ito ay healthy. Pero kapag tinanggal ang fiber ng prutas, nagiging likidong asukal ito. Sa gabi, mabilis itong pumapasok sa dugo. Nagpapataas ng insulin. At pinipilit ang kidney na mag-emergency mode. Nagbabala ang mga kidney specialist na ang sugar spikes sa gabi ay nagpapataas ng inflammation sa kidney tissue. Unti-unting nagkakapeklat ang kidney at humihina ang pagsala. Tahimik itong naiipon sa loob ng maraming buwan at taon. May isa pang problema. Ang asukal sa gabi ay sumisira sa sleep hormones tulad ng melatonin. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng cortisol, ang stress hormone. Ang mataas na cortisol ay nagpapataas ng blood pressure. At ang mataas na blood pressure ay isa sa pinakamalaking sanhi ng kidney failure. Ibig sabihin, ang asukal sa gabi ay direktang at hindi direktang sinisira ang kidney mo, sabay. Maging tapat ka. Kung kumakain ka ng dessert o umiinom ng matatamis sa gabi, kahit paminsan-minsan, maglagay ng laya sa comments. May isa pang hindi alam ng karamihan. Maraming low-fat tea o healthy na snacks sa gabi ay may nakatagong asukal. Flavored yogurt, breakfast cereals, protein bars, at ilang granola ay puno ng asukal. Ang pagkain ng mga ito bago matulog ay pareho ang epekto sa kidney ng pagkain ng candy. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong bumababa ang kidney function kahit sinasabi nilang, "Hindi naman ako kumakain ng junk food." Pero patuloy pa rin kumakain ng matatamis sa gabi. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na exposure sa asukal sa gabi ay nagdudulot ng insulin resistance. Kapag may insulin resistance, mas maraming glucose at dumi ang kailangang salain ng kidney. Unti-unting tumataas ang creatinine. Unti-unting humihina ang kidney function. At ito ang pinakamasakit na bahagi. Wala kang mararamdaman. Walang sakit. Walang babala. Mga numero lang sa laboratorio ang tahimik na nagbabago. Kung sang-ayon ka na nakakatakot ito,
Maglagay ng maya sa ibaba. Hindi ito tungkol sa hindi na muling pagkain ng matamis. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang asukal sa gabi ay isa sa pinakamasamang oras para kainin ito. Lalo na kapag lampas 50 na. Bago tayo magpatuloy, huminto sandali. Isipin mo kung ano ang karaniwan mong kinakain o iniinom bago matulog. Kung may kahit anong matamis doon, ay type ang maya sa comments. At kung may mahalaga kang natututunan ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I-like ang video. Ang susunod na pagkain na pag-uusapan natin ay pinaniniwalaan ng marami na healthy at kailangan. Pero sa gabi, mabigat ang pasanin nito sa kidney. Ngayon, pag-usapan natin ang ikatlong pagkain sa gabi na dahan-dahang sumisira sa iyong mga bato. At ito ang kadalasang ikinagugulat ng marami dahil karaniwan itong itinuturing na healthy at kailangan. Mabibigat at mataas sa protina na pagkain na kinakain sa gabi. Mga pagkain tulad ng inihaw na karne, steak, pritong manok, pork chop, longganisa, burger, late-night barbecue, at kahit malalaking bahagi ng isda o itlog bago matulog. Mahalaga ang protina. Pero sobrang protina sa maling oras ay nagiging pabigat, lalo na sa tumatandang kidney. Ganito ang nangyayari sa loob ng iyong katawan. Kapag kumain ka ng protina, binabasag ito ng katawan sa amino acids. Sa prosesong ito, nabubuo ang mga waste products tulad ng urea at nitrogen. Sa araw, mas kayang hawakan ng kidney ang trabahong ito. Pero sa gabi, bumabagal ang kidney filtration. Ayon sa mga kidney nutrition experts at mga doktor tulad ni Neil Barnard, ang sobrang animal protein ay nagpaparami ng dumi na kailangang salain ng kidney. Kapag nangyari ito sa gabi, mas matagal na nanatili ang mga waste products sa dugo. At tumataas ang pressure sa mga kidney filters. Ang pressure na ito ay sumisira sa nephrons, ang maliliit na filter ng kidney. Kapag nasira ang nephrons, hindi na sila nagre-regenerate. Bawat gabi ng mabigat na protina ay tahimik na itinutulak ang kidney palapit sa paghina. Kung madalas kang kumain ng malalaking bahagi ng karne sa hapunan o gabi, maging tapat at maglagay ng maya sa comments ngayon. May isa pang problema na hindi alam ng karamihan. Ang animal protein ay nagpapataas ng acid load sa katawan. Ang kidney ang may tungkulin na mag-alis ng sobrang asido sa dugo. Sa gabi, mas hindi epesyente ang pag-alis ng asidong ito. Sa paglipas ng panahon, ang naipong asido ay nagdudulot ng kidney inflammation at scarring. Isa ito sa mga dahilan kung bakit mas mabilis lumala ang kidney disease sa mga taong mataas ang konsumo ng animal protein, lalo na sa mas matandang edad. Kung nagising ka na mabigat ang pakiramdam, matamlay, o may pananakit ng katawan matapos ang isang meat-heavy na hapunan, ang iyong kidney ay nag-overtime habang ikaw ay natutulog. Maglagay ng maya kung pamilyar ito sa'yo. Ang high-protein na pagkain sa gabi ay nagpapataas din ng blood pressure habang natutulog. Ang mataas na blood pressure sa gabi ay sumisira sa masiselang blood vessels sa loob ng kidney. Maraming tao ang nag-akalang maayos ang blood pressure nila dahil normal ito sa araw. Pero tumataas ito sa gabi pagkatapos ng mabibigat na pagkain. Ang tahimik na pagtaas ng blood pressure sa gabi ay pinapabilis ang kidney damage ng walang malinaw na sintomas. May isa pang nakatagong panganib, portion size. Maraming tao ang nagsasabi, protina lang naman. Tapos kumakain ng doble o triple sa kayang ligtas na hawakan ng kidney. Walang pakialam ang kidney kung ang protina ay inihaw, nilaga, o pinrito. Kapag sobra, sobra pa rin lalo na sa gabi. At pag-usapan natin ang processed meats. Ang longganisa, hotdog, bacon, at cured meats ay hindi lang protina. Mataas din ang mga ito sa asin at phosphorus additives. Ang kombinasyong ito ay lubhang nakakalason sa kidney, lalo na sa gabi na dapat nagpapahinga ang katawan. Paulit-ulit na nagbababala ang mga kidney specialist na ang phosphorus additives ay halos buong-buong naaabsorb ng katawan. At agad na naglalagay ng matinding stress sa kidney. Sa gabi, mas pinalalala pa ang stress na ito.
Sa paglipas ng mga buwan at taon, ang paulit-ulit na high-protein na pagkain sa gabi ay nagdudulot ng pagtaas ng creatinine, paghina ng filtration rate, at matinding pagod. Ang pinakamapanganib na bahagi ay ito. Maraming tao ang naniniwalang tama ang ginagawa nila dahil kumakain sila ng protina para lumakas o mas maayos ang tulog. Pero ang lakas ay hindi nanggagaling sa pag-o-overload ng mahihinang organ. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa balanse. Kung binabago ng impormasyong ito ang pananaw mo sa hapunan, maglagay ng laya sa comments. Hindi ibig sabihin nito na iiwasan mo na ang protina magpakailanman. Ibig sabihin lang nito ay hindi bagay ang malalaki at mabibigat na protina sa gabi. Lalo na kapag lampas 50 na. Bago tayo magpatuloy, mag-isip ka ng mabuti. Ano ang kinain mo kagabi sa hapunan? Kung mabigat sa karne at huli na kinain, type ang via sa ibaba. At kung nakakatulong ang video na ito sa pagprotekta ng iyong kidney, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I-like ang video. Ang susunod na pagkain na tatalakayin natin ay pinakamapanganib sa lahat. At ito ay isang bagay na kinokonsumo ng marami para mag-relax bago matulog. Manatili ka sa akin. Ngayon, dumako tayo sa ika-4 na pagkain sa gabi. At ito ang pinakamapanganib sa lahat. Delikado ito dahil maraming tao ang naniniwalang ito ay healthy, nakakapagpakalma, at kailangan bago matulog. Mga produktong gatas o dairy na kinokonsumo sa gabi. Tulad ng gatas, keso, ice cream, yogurt, cream-based na inumin. At kahit ang mainit na baso ng gatas na iniinom para raw makatulong sa pagtulog. Mas tahimik na sinisira ng pagkain ito ang kidney kaysa sa inaakala ng karamihan. Lalo na sa mga matatanda. Linawin natin. Hindi otomatikong masama ang dairy. Ang problema ay oras, dami, at kung paano hinahawakan ng tumatandang kidney ang laman ng dairy. Ang dairy ay natural na mataas sa phosphorus. Ang kidney ang may responsibilidad na mag-alis ng sobrang phosphorus sa dugo. Kapag bata at malakas pa ang kidney, kaya pa itong gawin. Pero habang tumatanda tayo, natural na humihina ang kidney filtration. Kahit sa mga taong walang formal na kidney disease. Ayon sa mga kidney dietitian at nephrology research, ang sobrang phosphorus sa dugo ay hinihila ang calcium palabas ng mga buto. At inilalagak ito sa mga blood vessel at kidney tissue. Nagiging sanhi ito ng paninigas ng mga ugat, pagbawas ng blood flow sa kidney, at mas mabilis na pagtanda ng kidney. Kapag kumain ka ng dairy sa gabi, mas matagal na nanatili ang phosphorus sa dugo. Dahil bumabagal ang kidney filtration habang natutulog ka. Ibig sabihin, ilang oras na na-stress ang kidney. Kung regular kang umiinom ng gatas o kumakain ng dairy bago matulog, maging tapat at maglagay ng laya sa comments ngayon. May isa pang nakatagong panganib. Maraming dairy products ang mataas din sa calcium. Ang sobrang calcium sa gabi ay nagpapataas ng panganib ng calcium buildup sa loob ng kidney. Sa paglipas ng panahon, nagiging sanhi ito ng kidney stones at microscopic kidney damage na hindi agad nararamdaman. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming senior ang paulit-ulit na nagkakaroon ng kidney stones nang hindi alam ang sanhi. Ngayon, pag-usapan natin ang dairy at inflammation. Ang mga protina sa gatas, lalo na ang casein, ay maaaring magpataas ng inflammatory response sa katawan ng ilang tao. Sa gabi, mas mapanganib ang inflammation dahil mabagal ang repair processes ng katawan. Iniirita ng inflammation ang kidney tissue at unti-unting pinipinsala ang mga filter. Tahimik itong naiipon gabi-gabi. Kung napansin mo na ang pamumulikat ng binti, pananakit ng buto, o restless legs sa gabi matapos kumain ng dairy, maaaring may mineral imbalance na ang iyong katawan. Kung pamilyar ito sa iyo, maglagay ng maya sa ibaba. Ang ice cream ay dapat bigyan ng espesyal na pansin. Pinagsasama nito ang dairy, asukal, at taba. Ito ay tatlong sabay-sabay na atake sa kidney sa gabi. Pinapataas ng asukal ang blood glucose.
Pinapalapot ng taba ang dugo. At nilalampasan ng phosphorus ang kakayahan ng kidney. Pinipilit nito ang kidney na mag-survival mode sa oras na dapat ito nagpapahinga. At ito ang hindi alam ng karamihan. Maraming low-fat o healthy na dairy products ang may idinagdag na phosphorus preservatives. Ang mga additives na ito ay halos buong-buong naa-absorb ng katawan. At mas mapanganib sa kidney kaysa sa natural phosphorus mula sa tunay na pagkain. Paulit-ulit na nagbababala ang mga kidney specialist na ang phosphorus additives ay mas mabilis nagpapabilis ng kidney decline kaysa halos anumang salik sa pagkain. Ang pinakamasakit na bahagi ay ito. Maraming tao ang umiinom ng gatas sa gabi dahil sinabi sa kanila na nakakatulong daw ito sa pagtulog o nagpapalakas ng buto. Pero ang mahihinang kidney ay hindi kayang protektahan ang buto ng maayos. Sa katunayan, ang sobrang phosphorus ay lalo pang nagpapahina sa buto sa paglipas ng panahon. Kaya ang ugaling inaakala mong pangkalusugan ay kabaligtaran ang nagiging epekto. Kung nagulat ka sa impormasyong ito, maglagay ng laya sa comments. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka na kailanman kakain ng dairy. Ibig sabihin lang nito ay ang dairy bago matulog ay isa sa pinakamasamang oras para kainin ito. Lalo na kapag lampas 50 na o kung may kidney stress, mataas na blood pressure, o diabetes ka na. Bago tayo magpatuloy, huminto sandali at maging tapat. May kinain o ininom ka bang dairy kagabi bago matulog? Kung ay type ang via sa ibaba. At kung binubuksan ng video na ito ang iyong mga mata, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I like ang video. Ang susunod na bahagi ay tutulong sa iyo na makilala kung nagpapadala na ba ng babala ang iyong kidney? At binabaliwala ito ng marami hanggang sa huli na. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay. Ang mga babalang senyales na nahihirapan na ang iyong kidney. Ang bahaging ito ay maaaring hindi komportable pakinggan. Pero maaari nitong iligtas ang iyong buhay. Hindi biglang bumibigay ang kidney. Dahan-dahan, tahimik at matiisin itong humihina. Karamihan sa mga tao ay binabaliwala ang mga senyales. Dahil mukhang maliit lang ang mga ito. O isinisisi lang sa pagtanda. Pero ang mga senyales na ito ay sigaw ng tulong ng iyong kidney. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang paggising sa gabi para umihi. Paminsan-minsan ay normal. Pero kung nagigising ka ng 2, 3, o 4 na beses gabi-gabi, hindi na yun normal na pagtanda. Madalas, senyales yon na nahihirapan ang kidney na i-concentrate ang ihi. Pinipilit nilang ilabas ang likido dahil hindi na sila maayos na nakakapagsala. Kung nangyayari ito sa'yo, maging tapat at maglagay ng laya sa comments ngayon. Isa pang babala ay pamamaga. Pamamaga sa paa, bukong-bukong, kamay o mukha. Lalo na sa gabi o paggising sa umaga. Nangyayari ito dahil hindi na mahusay na nababalansin ng kidney ang likido. Ang sobrang tubig ay nananatili sa katawan imbes na mailabas. Maraming tao ang nagsasabing, matagal lang akong nakatayo. O, konting alat lang ang nakain ko. Pero kapag madalas na ang pamamaga, madalas itong problema sa kidney. Kung napansin mo ang ganitong pamamaga, maglagay ng maya sa ibaba. Ang matinding pagod ay isa ring senyales na madalas baliwalain. Hindi ito ordinaryong pagod. Ito ay malalim na pagkapagod na hindi nawawala kahit matulog ka. Kapag hindi na mahusay ang pagsala ng kidney, nanatili ang toxin sa dugo. Ang mga lasong ito ay naapektuhan ng kalamnan, utak, at energy level. Kung madalas kang magising na pagod, maglagay ng maya. Pag-usapan natin ang pagbabago sa ihi. Ang mabula o may bula na ihi ay isa sa mga pinakamalinaw na senyales ng kidney stress. Mukha itong parang bula ng sabon at hindi agad nawawala. Maaaring senyales ito na may proteinang tumatagas sa ihi. Isang bagay na pinipigilan ng malusog na kidney. Kung nakakita ka ng bula sa ihi, kahit paminsan-minsan,
Maglagay ng mais ngayon. Ang tuyo at makating balat ay isa pang senyales na hindi iniugnay ng marami sa kidney. Kapag hindi na maayos na naalis ng kidney ang toxins, naiipon ang mga ito at iniirita ang balat. Kahit gaano karaming lotion ang gamitin, hindi ito gagaling dahil panloob ang problema. Kung nakaranas ka ng hindi maipaliwanag na pangangati, maglagay ng maya. Ang pamumulikat ng kalamnan, lalo na sa gabi, ay maaari ring senyales ng problema sa kidney. Kinokontrol ng kidney ang mga mineral tulad ng calcium, potassium, at phosphorus. Kapag nagulo ang balanse nito, nagmumulikat, kumikibot, o sumasakit ang mga kalamnan, lalo na sa binti. Kung nakaranas ka ng pamumulikat sa gabi, maglagay ng laya sa comments. Narito ang maaaring ikagulat mo. Maraming tao ang nakakawala ng hanggang 50% ng kidney function bago pa makaramdam ng matinding sintomas. Ibig sabihin, pagdating ng sakit o malubhang karamdaman, malala na ang pinsala. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang regular na blood tests. Ang pagtaas ng creatinine, mababang filtration rate, o protina sa ihi, ay kadalasang unang totoong alarma. Kung nasabihan ka na dati na ang kidney numbers mo ay medyo hindi maayos, seryosohin mo iyon. Hindi iyon maliit na babala. Iyon ay maagang alarma. Maglagay ng maya kung nasabihan ka na ng doktor ng ganito. Nakakaapekto rin ang problema sa kidney sa tulog. Mahinang tulog, balisang gabi, at paggising na pagod ay maaaring konektado sa kidney stress. Kapag sobrang trabaho ang kidney, naapektuhan ang hormones na kumokontrol sa tulog at pag-recover. Nagiging masamang ikot ito. Mahinang tulog mas nasisirang kidney. Sirang kidney mas lalong masamang tulog. Ang pinakamasakit na katotohanan ay ito. Binabaliwala ng marami ang mga senyales dahil walang sakit. Pero kapag dumating na ang sakit, madalas malubha na ang kidney damage. Kung pinapaisip ka ng bahaging ito, maglagay ng mayas para malaman ng iba na hindi sila nag-iisa. Hindi ito para takutin ka. Ito ay para gisingin ka bago maging huli ang lahat. Madalas, ang kidney ay maaari pang protektahan at pabagalin ang pinsala kapag maagang kumilos. At kung nakakatulong ang impormasyong ito para mas maintindihan mo ang iyong katawan, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I-like ang video. Ang susunod na bahagi ay magpapakita kung ano ang dapat mong gawin sa gabi para maprotektahan ang iyong kidney at bigyan sila ng pahinga imbes na stress. Ngayon naman, pag-usapan natin kung ano ang dapat kainin sa gabi. Dahil ang pagprotekta sa kidney ay hindi ibig sabihin magugutom ka o mawawala ng saya sa pagkain. Ibig sabihin lang nito ay pumili ng mga pagkaing nagbibigay daan sa pahinga, pag-ayos, at paghilom ng kidney habang natutulog ka. Unawain mo ito ng malinaw. Sa gabi, ang kidney ay nangangailangan ng mababang stress, mababang pressure, at kaunting waste. Ibig sabihin, mga pagkaing madaling tunawin, mababa sa asin, mababa sa asukal, at katamtaman sa protina. Isa sa mga pinakaligtas na pagkain sa gabi ay lutong gulay. Hindi hilaw. Hindi pinirito. Kundi banayad na niluto. Mga gulay tulad ng kalabasa, karot, repolyo, sitaw, cauliflower, at mga madahong gulay. Ang pagluluto ay nagpapalambot ng fiber. Pinapababa ang trabaho ng digestion. At mas kaunting waste ang ginagawa para salain ng kidney. Kung kumakain ka ng gulay sa gabi at maayos pa rin ang tulog mo, maglagay ng laya sa comments. Isa pang kidney-friendly na opsyon ay maliit na bahagi ng prutas. Hindi juice. Ang buong prutas ay may fiber na pinapabagal ang pagsipsip ng asukal. Ang mansanas, peras, berries, at papaya ay mabubuting pagpipilian kapag kaunti lang ang kinakain. Tandaan nito, isang prutas lang ay sapat na. Hindi isang mangkok. Ang fruit juice, lalo na sa gabi, ay hindi pareho at dapat iwasan.
Kung lumipat ka mula juice papunta sa buong prutas, maglagay ng maya. Ang oatmeal ay isa ring napakahusay na pagkain sa gabi. Plain oatmeal, niluto sa tubig, hindi gatas. Banayad dito sa sikmura. Tumutulong sa pag-stabilize ng blood sugar. At nagpapababa ng inflammation. Maraming kidney specialists ang nagre-rekomenda ng oats. Dahil mas kaunti ang nitrogen waste nito kumpara sa mabibigat na protina. Kung nakakatulong ang oatmeal para mas maayos ang tulog mo, maglagay ng maya. Ang magaan na sabaw ay napakasuporta rin. Mga sabaw na gulay na kaunti lang ang asin ay tumutulong mag-hydrate ng katawan nang hindi ino-overload ang kidney. Ang mainit na sabaw ay nakakapag-relax ng nervous system, sumusuporta sa sirkulasyon, at nagpapababa ng cravings sa gabi. Iwasan ang mga sabaw na gawa sa mabigat na meat stock o sobrang alat. Mas simple, mas mabuti. Ang mainit na herbal tea ay maaari ring makatulong. Chamomile, luya, lemon, o barley tea ay tumutulong sa digestion at pagpapakalma. Nang hindi pinapahirapan ang kidney. Iwasan ang pampatamis. Hayaan mong ang tsaa ang gumawa ng trabaho. Kung umiinom ka ng herbal tea sa gabi, maglagay ng maya. Ngayon, pag-usapan natin ang dami ng pagkain. Kahit ang healthy food ay nagiging masama. Kapag marami ang kinakain sa gabi. Hindi lang ano ang kinakain ang mahalaga sa kidney, kundi gaano karami. Ang magaan na bahagi ay nagbibigay ng pahinga. Ang mabigat na bahagi ay nagdudulot ng stress. Ang pagkain ng dahan-dahan. At pagtigil kapag kontento ka na, hindi busog, ay isa sa pinakamagandang ugali para sa kidney protection. May isa pang mahalagang bagay tungkol sa oras ng pagkain. Subukang tapusin ang pagkain 2 hanggang 3 oras bago matulog. Pinapahintulutan nito ang digestion na bumagal ng natural. At binibigyan ang kidney ng oras para makabawi. Kung napansin mong mas maganda ang tulog mo kapag mas maaga kang humihinto sa pagkain, maglagay ng maya. Isa pang simple pero makapangyarihang ugali ay ang oras ng pag-inom ng tubig. Uminom ng sapat na tubig sa araw. Hindi sa gabi. Ayos lang ang kaunting sip-sip sa gabi. Pero ang maraming tubig bago matulog ay pinipilit ang kidney na magtrabaho sa oras na dapat nagpapahinga ito. Maraming taong nagigising sa gabi para umihi. Ang gumagaan ang pakiramdam. Sa simpleng paglipat ng pag-inom ng tubig sa mas maagang oras ng araw. Kung nakatulong ito sa iyo, maglagay ng maya. Makinig kang mabuti. Mukhang maliliit lang ang mga pagbabagong ito. Pero malakas ang tugon ng kidney sa konsistensya. Isang gabing tamang pagpili ay nakakatulong. Mga linggo ng tamang pagpili ay nagpoprotekta. Mga buwan ng tamang pagpili ay maaaring magpabagal ng paghina at magpanatili ng kidney function. Kung sang-ayon ka na ang maliliit na ugali ay nagdudulot ng malalaking pagbabago sa kalusugan, maglagay ng laya sa comments. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa kamalayan. Bawat gabi ay pagkakataon. Napahirapan ang kidney o suportahan sila. At kung may mahalaga kang natututunan sa video na ito, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I-like ang video. Sa huling bahagi, pag-uusapan natin ang mga simpleng ugali sa gabi na makakatulong iligtas ang iyong kidney. At tutulong sa iyo na gumising na mas magaan, mas malakas, at mas payapa ang pakiramdam. Ngayon, pag-usapan natin ang mga gawain sa gabi na maaaring magprotekta sa iyong kidney dahil hindi sapat ang pagkain lamang. Ang ginagawa mo sa mga oras bago matulog ay maaaring magbigay ng pahinga sa iyong kidney o tahimik na magtulak sa kanila patungo sa matinding pagod. Ang unang ugali ay oras ng pagkain. Itigil ang pagkain ng mabibigat na pagkain 2 hanggang 3 oras bago matulog. Kapag aktibo pa ang digestion habang natutulog ka, napipilitan ang kidney na magproseso ng waste, likido, at pagbabago ng blood pressure ng sabay-sabay.
Napapabigat nito ang trabaho nila sa oras na dapat silang nagpapahinga. Kung napansin mong mas maayos ang tulog mo kapag mas maaga kang kumakain, maglagay ng laya sa comments. Isa pang makapangyarihang ugali ay ang pagkontrol ng asin pagkatapos lumubog ang araw. Kahit ang mga pagkain mukhang ligtas ay maaaring may nakatagong sodium. Ang mga sauce, pampalasa, packaged snacks, at mga tira-tirang pagkain ay madalas mas maalat kaysa sa iniisip mo. Pagkatapos ng dapit-hapon, mas nagiging sensitibo ang kidney sa asin. Ang pagbabawas ng asin sa gabi ay nakakatulong maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood pressure at pamamaga dahil sa fluid retention. Kung handa kang bawasan ng asin sa gabi para protektahan ang iyong kidney, maglagay ng maya. Pag-usapan natin ang posisyon ng mga binti. Ang pag-angat ng mga binti sa gabi, kahit 20 hanggang 30 minuto lang, ay tumutulong na ibalik ang sobrang likido sa sirkulasyon para maiproseso ng kidney bago matulog. Nababawasan nito ang pamamaga at ang paggising sa gabi para umihi. Maraming senior ang mas kaunti ang pagpunta sa banyo sa gabi. Sa simpleng pag-angat lang ng binti habang nanonood ng AI o nagpapahinga. Kung nasubukan mo na ito o handa kang subukan ngayong gabi, maglagay ng maya. Ngayon, isaalang-alang ang paggalaw ng katawan. Ang banayad na galaw sa maagang gabi, tulad ng marahang paglalakad o stretching, ay nagpapabuti ng sirkulasyon at tumutulong sa kidney na mas mahusay na pamahalaan ang likido. Ang mabigat na ehersisyo bago matulog ay hindi ideal, pero ang magaan na galaw ay napakahalaga. Kung nakakatulong sa iyo ang maikling lakad sa gabi para mas makatulog ka ng maayos, maglagay ng maya. Pag-usapan natin ang pag-inom ng tubig. Inumin ang karamihan ng tubig mas maaga sa araw. Sinusuportahan nito ang kidney filtration kapag sila ay pinakamalakas. Sa gabi, uminom lang kapag kailangan. Ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog ay pinipilit ang kidney na magtrabaho buong gabi at nakakasira ng tulog. Kung nakatulong sa iyo ang paglipat ng pag-inom ng tubig sa mas maagang oras para mabawasan ang pag-ihi sa gabi, maglagay ng maya. Ang stress ay isa pang tahimik na kaaway ng kidney. Ang matagal na stress ay nagpapataas ng cortisol at blood pressure, dalawang bagay na sumisira sa maliliit na ugat ng kidney sa paglipas ng panahon. Mas mahalaga ang kalma sa gabi kaysa sa iniisip ng karamihan. Ang mga simpleng gawain tulad ng malalim na paghinga, panalangin, banayad na musika, o tahimik na pagbabasa ay nagpapababa ng stress hormones at sumusuporta sa kalusugan ng kidney habang natutulog. Kung mas magaan ang pakiramdam mo kapag kalmado ang gabi mo, maglagay ng maya. Mahalaga rin ang posisyon at kalidad ng tulog. Ang mahinang tulog ay nagpapataas ng inflammation at pinapalala ang stress sa kidney. Sikaping magkaroon ng pare-parehong oras ng tulog at madilim, tahimik na kapaligiran. Ang dekalidad na tulog ay sumusuporta sa proseso ng pag-ayos ng kidney. Kung pinahahalagahan mo ang magandang tulog para sa kalusugan, maglagay ng maya. Isa pang madalas hindi napapansin na ugali ay ang pag-iwas sa painkillers sa gabi maliban na lang kung talagang kailangan. Maraming over-the-counter na gamot sa sakit ay pinoproseso ng kidney. Ang madalas na pag-inom nito, lalo na bago matulog, ay pinapabigat ang trabaho ng kidney habang dapat silang nagpapahinga. Kung hindi mo ito alam dati, maglagay ng maya. Ang konsistensya ang pinakamakapangyarihang ugali sa lahat. Ang pagprotekta sa kidney ay hindi tungkol sa isang perpektong gabi. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang bagay sa karamihan ng gabi. Malakas ang tugon ng kidney sa routine. Ang maliliit na pang-araw-araw na ugali na inuulit sa paglipas ng panahon ay maaaring magpabagal ng paghina ng kidney, magpabuti ng tulog, at magpanatili ng iyong kalayaan. Kung naniniwala kang mahalaga ang konsistensya, maglagay ng maya. Maaaring simple lang ang mga ugaling ito, pero kapag pinagsama-sama, lumilikha sila ng kapaligiran kung saan ang kidney ay makakapahinga, makakabawi, at patuloy na maglilingkod sa iyo ng tahimik. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito hanggang ngayon, mag-subscribe sa Gintong Sustansya.
I-on ang notification bell. At I-like ang video. Sa huling bahagi, pagsasamahin natin ang lahat. At iiwanan ka ng isang makapangyarihang mensahe na maaaring magbago kung paano mo alagaan ang iyong kidney simula ngayong gabi. Ngayon, narating na natin ang huling kabanata, at ito ang pinakamahalagang bahagi ng video. Ituring mo itong wake-up call. Ang mga natutunan mo ay hindi lang impormasyon, ito ay gabay para protektahan ang iyong kidney, tulog, lakas, at buhay. Ang mga desisyon mo sa gabi, na inuulit sa loob ng mga buwan at taon, ay tahimik na nagtatakda kung mananatiling malusog ang iyong kidney o magsisimula silang bumigay. Ang kidney failure ay hindi sumisigaw. Bumubulong ito. Tahimik itong nagsisimula. Madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga, pagod, mabula na ihi, makating balat. Mga bulong ang mga ito. Ang pagwawalang bahala sa kanila ay delikado. Ang pagkilos ngayon ay nakapagliligtas ng buhay. Bawat gabi, ang iyong kidney ay bumabawi o nagtatrabaho sa ilalim ng stress. Ang pagkain ng maalat na snacks, asukal, mabibigat na protina, at dairy sa gabi ay pinipilit silang mag-overtime. Ang paggising na pagod, namamaga, o uhaw ay hindi normal, ito ay babala. Pero narito ang magandang balita, ang maliliit at tuloy-tuloy na pagbabago ay kayang protektahan ang kidney at pabagalin ang anumang pinsala. Balikan natin ang mga pinakamahalagang hakbang. Una, iwasan ang 4 na mapanganib na pagkain sa gabi. Palitan ang mga ito ng magagaan at madaling tunawin tulad ng lutong gulay, maliit na bahagi ng prutas, oatmeal, magaan na sabaw, at herbal tea. Tapusin ang pagkain 2 hanggang 3 oras bago matulog. Bawasan ang asin, asukal, at mabibigat na protina sa gabi. Itaas ang mga binti, uminom ng tubig ng mas maaga sa araw, at magpatupad ng kalmadong routine bago matulog. Ang magaan na galaw sa maagang gabi, malalim na paghinga, at tahimik na pagninilay ay nagpapababa ng stress at nagbibigay sa kidney ng kapaligirang kailangan nila para makabawi. Iwasan ang hindi kailangang gamot bago matulog at matulog sa komportable at pare-parehong posisyon. Ang iyong kidney ay tahimik na katuwang sa buong buhay mo. Hindi sila humihingi ng papuri. Hindi sila nagrereklamo. Pero tumutugon sila sa pag-aalaga, respeto, at kamalayan. Bawat maliit na positibong desisyon na gagawin mo ngayong gabi ay nagbibigay sa kanila ng ginhawa. Bawat paulit-ulit na maling desisyon ay unti-unting nagtutulak sa kanila patungo sa paghina. Kung nakikinig ka at tumatama ito sa iyo, maglagay ng laya sa comments. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa. Magkomento kung saan ka nanonood. Mahalaga ang kwento mo at maaari itong magbigay inspirasyon sa iba na protektahan ang kanilang kidney bago maging huli ang lahat. At higit sa lahat, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. I-on ang notification bell. At I-like ang video. Ibahagi ang video na ito sa taong mahal mo. Ang kaalamang ito ay maaaring makaiwas sa malubhang problema sa kidney at makapagliligtas ng buhay. Tandaan mo ito, hindi pa huli ang lahat para magsimulang alagaan ang iyong kidney. Magsimula ngayong gabi. Palitan ng isang mapanganib na pagkain sa gabi ng mas ligtas na opsyon. Uminom ng 1 tasa ng herbal tea imbes na matamis na inumin. Kumain ng gulay imbes na mabigat na karne. Maliliit na hakbang, inuulit gabi-gabi, ay may napakalaking epekto sa paglipas ng panahon. Umaasa sa iyo ang iyong kidney, at nasa iyo ang responsibilidad. Pakinggan mo sila. Igalang mo sila. Protektahan mo sila. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Alam mong gumagawa ka ng mga desisyong sumusuporta sa iyong kalusugan, lakas, at kinabukasan. Kung handa ka ng kumilos ngayong gabi, maglagay ng laya sa comments. Sabihin kung saan ka nanonood. Ibahagi ang video na ito. At tandaan, ang kapangyarihang protektahan ang iyong kidney ay nagsisimula sa mga desisyong ginagawa mo ngayon, ngayong gabi, at gabi-gabi mula ngayon. Nakasalalay sa iyong kidney ang iyong buhay. Huwag baliwalain ang mga bulong. Kumilos ngayon.